Minamahal tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y sama-samang manalangin, minamahal upang pagpalain at langisan ng ating dakilang Diyos ng kanyang mga banal na salita. Let us pray. Dakil at mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus. Kami nagpupuri, nagluluwalhati, kami nagpapasalamat, minsan ang pa, sa ginintuang pagkakataon, mahal na Panginoon, kami pinagkatipon mo. Kami binuklod mo ng iyong dakilang pag-ibig upang sama-samang magbigay papurit sa mamba. Magpasalamat, mahal na Panginoon, sa lahat ng kabutihan na ginawa mo sa aming mga buhay. Mahal na Panginoon, sa oras na ito, narito po kami upang makinig ng iyong mga banal na salita na sa pagkain ng aming kaluluwa. Buksan mo ang aming puso, buksan mo ang aming pangunawa. Magiyabang lingkod doon sa ng akin, wala po akong magagawa. Mahal na Panginoon, ikaw ang Diyos na pinagbubukalan ng karunungan at kaalaman. Anoint thy words, O God, put thy words in my mouth, leading prayer for beloved honorable pastor. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, aming ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang, pag-alinlangan, gawat lang ng kaaway. Cast out right now, and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen, 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 and amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Malakas po na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Luwalhatiin po ang dakilat banal na pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus. At tayo na po ay makabalik na po, minamahal, sa ating mga kinauupuan. At first and foremost, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved, honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeda, and also the beloved assistant pastor Lina C. Almeda. Love also and respect to the beloved children, all blessed Almeda family, sa mga anak, apo at manugang ng ating kagalang-galang na pastor. Pleasant evening po, minamahal sa ating beloved ordained preachers, beloved preachers, at beloved co-workers. Sampu sa mga katuwang sa banal na ubasan ng ating dikiling Diyos, sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe na patuloy pong umaantamay at sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, sa lahat po ng ating mga kapatid ng buong Luzon, Visayas, at buong Mindanao, sa lahat po ng ating kapatiran dito sa Dako ng Pitalo, ay magandang gabi po. May naman sa inyo pong lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong si Kristo. Kumusta na po kayo, minamahal? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Taglay ang biyaya, taglay ang pagpapala, mga minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay ng Diyos ay mabuti, kailanman hindi siya nagkulang. Amen. Kailanman hindi tayo pinabayaan, kailanman hindi tayo iniwan ng ating dakilang Diyos. Kaya tunay mga minamahal, tayo po'y pinagpala sa lahat ng pinagpala sapagkat nakilala natin ang buhay na Diyos. Amen? Nakilala natin ang totoong Diyos, ang makapangyarihan na Diyos na ating pinaglilingkuran sa mga oras na ito. Hindi kagaya dati-rati, meron tayong kilalang Diyos, ngunit hindi natin nararanasan ang pagkilos sa ating mga buhay. Amen? Ngayon, mga minamahal, tunay na busog tayo sa kabutihan at biyaya ng ating mahal na Panginoon. Kaya't wala tayong dahilan para hindi maglingkod. Say amen. Wala tayong dahilan para hindi sumamba. Wala tayong dahilan, mga minamahal, para hindi magpuri. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Wala tayong dahilan para hindi magpatuloy sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon sapagkat sa ating pong karanasan, start from the very beginning, na tayo po ay naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isang bagay lang po ang ating masasabi, mga minamahal, mabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay dumako sa pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Siyang pagkain ng ating mga kaluluwa. Ihanda po natin pong mga ballpen, ating pong mga papel, ng ating mga Biblia, lalo tigit sa lahat. Ihanda po natin mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. And let's talk about the topic, God's primary concern. God's primary concern. Unang talata po, mga minamahal ko nating pag-aaralan. Kaili po, pakibasa po natin sa ating bilang beloved Bible reader from the book of Matthew, chapter 5, verse 23, up to verse 24. From the book of Matthew, chapter 5, verse 23 to 24. Therefore, if thou bring thy gift to the altar,
and the remembrance that thy brother hath owed against thee. Leave there thy gift before the altar, and go thy way. First be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. You may praise. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 5, ang talatay 23 hanggang 24. Kaya't kung inihandog mo ang iyong hain sa dambana, at do'y maalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo, at yumaon ka ng iyong lakad. Makipagsundo ka muna sa iyong kapatid, at kung magkagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po rito, these verses emphasize the importance of reconciliation to others before we come in the presence of the Lord. Ito po'y ipinapaunawa, mga minamahal ng Biblia, kung gaano po kahalaga yung pagkikipagkasundo or tinatawag na pagkikipag-ayos, mga minamahal, sa mga tao na nagkakaroon po tayo ng alitan. Amen? Regarding po ito sa ating pagsamba, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sapagkat kung tayo po ay sasamba, sabi ng Biblia, kaya't kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana, sapagkat itong ating pagdalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon, ito po'y tinatawag nating living sacrifice. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po'y handog na pinakamainam sa lahat ng handog. Handog na pinakamahalaga sa lahat ng uri ng handog. Ang paghandog natin ng ating mga buhay sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? At ang paghandog ng ating mga buhay sa ating Panginoon, ito po'y kinalulugdan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Wala man tayong maibigay na material or financial, mga minamahal, na handog. Ang pinakamahalaga ay maihandog natin ang ating mga buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nararapat lang din naman sapagkat buhay ang kanyang ibinigay at nararapat din na buhay din ang ating ipagkaloob sa Panginoon. Buhay ang kanyang inahandog, kaya't nararapat din naman na buhay din ang ating ihandog sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ang sabi ng Biblia, kaya hindi po sa Tagalog, pakipost po sa ating... Kaya't kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana at dooy maalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo muna sa harap ng dambana ang hain mo at yumaon ka sa iyong lakad. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at kung magkagayon, pagkatapos ng iyong pakikipagkasundo, ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, every time na tayo po'y maghahandog ng anumang uri ng handog sa ating pinakamamahal na Panginoon, we need to make it sure na yung ating ihandog ay walang kapintasan. Tiyakin natin ang ating ihandog sa Panginoon ay walang kasiraan. Tiyakin natin ang ating ibibigay sa Panginoon ay walang diferensya. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't itinuturo sa Biblia na kung tayo maghahandog, once we bring our offering in God's altar, we need to make it sure, mga minamahal, na hindi po ito contemptible. Hindi po ito, mga minamahal, may kasiraan o may kapintasan. Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, nararapat na bago natin ilagay ang ating mga handog sa dambana, sa altar ng Panginoon, ay makipagkasundo muna tayo sa ating kapatid. Ibig sabihin, hindi po kalooban ng ating mahal na Panginoon na tayo po'y dadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon na merong galit, merong puot, meron tayong hinanakit, sama ng loob, mga minamahal, sa ating mga puso. Amen. Malaking barrier po, mga minamahal, sa ating paglapit sa presensya ng ating mahal na Panginoon kapag tayo po'y merong galit sa puso. Malaking barrier po sa paglapit natin boldly in God's presence kapag meron tayong sama ng loob, meron tayong hinanakit, meron tayong pagtatampo sa ating mga puso. Malaking hadlang po yan, mga minamahal. Sino po sa atin dito ang nakasubok na dumalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon na merong sama ng loob sa ating puso? Sino po sa atin dito ang nakasubok na dumalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon? Tayo po'y merong hinanakit sa ating kapwa, meron tayong hinaing sa ating kapwa. Amen? Yan po'y malaking distraction sa ating pagsamba. Amen?
Nararamdaman natin, mga minamahal, na hindi nagiging maayos ang ating pagpupuri. Nararamdaman natin na hindi nagiging maayos ang ating pagsamba. Sapagkat, mga minamahal, yan po'y isang malaking barrier, malaking hadlang sa paglapit po natin sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pag sumikapan nating sumamba sa ating mahal na Panginoon, mag-alay ng ating mga papurit pasasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, na wala po tayong puot, wala po tayong sama ng loob sa ating mga kapwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. We are living in this imperfect world with imperfect person. Tayo po'y nandito sa mundong ito, hindi perpekto ang mundo na ating ginagalawan. Say amen. Katulad din, hindi perpekto ang mga tao na ating nakakasalamuha araw-araw. Sometimes tayo ang magkakasala sa kanila. Sometimes sila ang magkakamali sa atin. Say amen. Vice versa lang po. Not all the time silang magkakasala sa iyo. Not all the time din naman na ikaw ang magkakamali sa kanila. May mga instances sa ating mga buhay na sila ang magkakamali sa atin. O kaya naman, tayo ang magkakamali sa kanila. That's why we need to pray. Kailangan i-include natin palagi in our daily prayers na Lord, ihanda mo palagi ang aming mga puso sa pagpapatawad sa sinumang taong magkakasala sa amin. No? Napakagandang prayer, napakagandang panalangin. Kasi may mga instances sa buhay natin na hindi sinasadya na nagkakasala sila laban sa atin. Minsan naman tayong nagkakasala nang hindi sinasadya laban sa kanila. Pero kapag ang puso mo ay palaging handa sa pagpapatawad, mga minamahal, sabi ng banal na Biblia, ikaw ay magiging kalugod-lugod sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tatanggapin natin ang kapatawaran na galing sa Diyos kapag tayo marunong magpatawad sa ating kapwa. Sabi ng Biblia, pag may galit ka, kailangan wag nang lulubog ang araw. Wag mo nang palubugin ang araw. Amen? Amen. Yun ang duration ng galit mo. Magalit sa umaga, wag mo nang hayaan lumubog ang araw. Magalit ka sa tanghali, wag mo nang hayaang lumubog pa ang araw. Magalit ka sa hapon, wag nang hayaang lumubog ang araw. Lubugan ng araw ang iyong galit. Yun ang sabi ng Biblia, mga minamahal. Amen? Kaya kung ikaw ay may galit isang linggo na, isang buwan na may galit ka, ilang buwan nang hindi ka nagpapatawad sa taong nagkasala, napakadelikado po, mga minamahal. Ang pag-aalaga ng galit sa puso ay kahilintulad ng pag-aalaga ng isang halimaw. Pag mag-alaga ka ng isang halimaw, paglipas ng panahon, lalaki ang halimaw at ang halimaw na yan mismo ang lalamon, mga minamahal, sa iyong sarili. Mapapariwara tayo, mapapahamak tayo. Kaya't ang gusto ng ating mahal na Panginoon na Kristiyano ay huwag magtatanim ng galit, huwag magtatanim ng puot, huwag magtatanim ng hinanakit sa kapwa. Palaging ipanalangin natin na Panginoon, palagi mong ihanda ang aming mga puso sa pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi nito, if you go to church unreconciled to someone, your heart are not in the right state to worship. Kapag ikaw ay dumalo sa gawain ng Panginoon at hindi ka nakipag-ayos, amen? So ibig sabihin, mga minamahal, kailangan talagang Kristiyano, matuto tayong magpakumbaba, maging humble. Ipag-pray natin na durugin ng Panginoon yung pride sa ating puso. Ipanalangin natin na turuan tayong maging mapagpakumbaba, mga minamahal, para kung merong mga taong nagkakaroon tayo ng alitan, hindi mahirap para sa atin ang lumapit at makipag-ayos, makipag-reconcile. Dahil yun ang sabi ng Biblia, before we offer our offering, any kinds of offering in God's altar, kailangan makipag-reconcile muna ang Kristiyano. Amen? Kung sakaling hindi nila tanggapin yung ating reconciliation, wala na tayong magagawa doon. Lalong-lalo na sa mga worldly na mga tao, sa ating mga kapitbahay na hindi po nila nauunawaan ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y lalapit, makikipag-reconcile po tayo just in case na ayaw nila tanggapin yung ating reconciliation. Wala tayong magagawa na doon. Ang importante lang, mga minamahal, humakbang tayo ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi meron pong ganun instances na hindi nila tatanggapin yung ating pagpapakumbaba, hindi nila tatanggapin yung paghingi natin ng tawag. At least, gumawa tayo kung ano ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ang sabi rito, once we go to church, attending our fellowship, our assembly,
unreconciled, our heart are not in the right state to worship. Wala po sa tamang lugar yung puso mo. Amen? Kasi dapat sa pagsamba, we need to make it sure na ang puso natin ay naka-align. Dapat ang puso natin ay nasa tamang lugar. Amen? Dahil kung sasamba ka, na ang puso mo ay wala sa tamang lugar, sasamba ka, na ang puso mo ay hindi naka-align sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo, mga minamahal, hindi tayo kalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala po sa tamang lugar ang puso natin, hindi naka-align po ang puso natin sa Panginoon. At we need to make it sure. Napakahirap sa isang sasakyan, sa isang sidecar na motor, merong single na motor. Kapag ikabit mo ang single na motor sa sidecar, at ito ay hindi naka-align, mga minamahal, kakabig pa kaliwa, kakabig pa kanan. Wendang-wendang ang takbo, mga minamahal. Ganun ang buhay ng Kristiyano. Everybody say amen. Kapag ang puso natin ay hindi pala naka-align sa Panginoon, kapag ang puso natin ay wala pala sa tamang lugar, kahit tayo po ay naglilingkod na, ang buhay natin, mga minamahal ko, ay mga minamahal, hindi pa rin naayos. Meron pong something na part sa ating buhay na hindi po mga minamahal nasa-settled, hindi po naayos. Gawa nga na ang puso natin ay hindi naka-align. Hindi po tayo, ang puso natin wala sa tamang lugar. At kailangan natin isasama yan sa ating mga prayer na Lord, purify my heart. Make my heart holy. Make my heart pure. Make me worthy. Make me holy. There is Jesus. Para mga minamahal sa ating pagharap sa banal na harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon ay hindi po mahirap para sa atin mga minamahal ang pagdama ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Sabi ng Biblia sa Aklat ng Malakay, sabi ng Bible, mga minamahal, mga minalang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, subukan mong maghandog ng pilay sa iyong gobernador, sa iyong pangulo. Subukan mong maghandog ng bulag na hayop sa iyong pangulo. Malulugod baga ang iyong Panginoon? Ganon na ganon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang paghandog ng pilay na handog at bulag na handog ay paghandog ng isang handog na merong kapintasan. Paghandog na merong isang kasiraan, mga minamahal. Malulugod daw baga ang inyong Panginoon kung kayo magbigay ng isang hayop na pilay, isang hayop na bulag sa inyong Panginoon. Di baga hindi? Totoo po yan, mga minamahal. Hindi po talaga malulugod. Ganon na ganon sa ating pagsamba. Ganon na ganon sa ating pagpupuri, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya't napakahalaga na before we go to church, bago tayo dumalo sa gawain sa ating pinakamamahal na Panginoon, unang-una ay ilapit natin ang ating sarili sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hayaan natin ang kapangyarihan, ang dugo ni Kristo na tumigis sa krus ng Kalbaryo, ang siyang maglinis, mga minamahal, ng ating mga puso. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. At ang sabi rito, sa tuwing tayo po ay sasamba, sa tuwing tayo po ay magpupuri, sa tuwing tayo po ay dadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon, wag nating kakalimutan na involve palagi ang ating mga puso. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Involve palagi ang ating puso, ano man ang ating ginagampanan sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ano man ang tungkulin nating ginagampanan sa loob ng iglesia ng ating mahal na Panginoon, involve palagi ang ating mga puso. Pwede tayong tumugtog kahit mga minamahal ang puso natin ay malayo sa mahal na Panginoon. Pwede tayong kumanta, pwede tayong mangaral. Amen? Dahil tayo po ay talented, skillful po tayo. Pwede tayong tumugtog, pwede tayong kumanta, pwede tayong mangaral. Ano mang tungkulin natin ganaganap, pwede po nating gawin. Pwede po nating gampanan. Kahit mga minamalang puso natin ay malayo sa ating mahal na Panginoon. Pero iba ang pagtugtog na ang puso natin ay naka-align sa ating mahal na Panginoon. Iba ang kanta. Iba yung pag-awit. Gidihugan ba sa Ginoo? Kapag mukanta ka, mutugtog ka, unsa man ang imong buhaton, sulod sa puluhaton sa atong gamahanan ng Ginoong Kristo. Kapag ang imong kasing-kasing naka-align sa Ginoo, mga minamahal, imong mabati ang dihug sa presensya sa atong gamahanan ng Ginoo. Palakpakan po naton ang atong gamhanan ng Ginoo. Kaya tuwing tayo po ay sasamba, wag nating kakalimutan, involve palagi ang ating mga puso. Why? Because the center of our worship is our heart. The center of our worship is our heart. Ang sentro ng ating pagsamba, walang iba kundi ang puso. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakafocus ang God's primary concern is our heart. Not only our heart, but the condition of our heart.
Hindi lang po puso ang pinag-uusapan dito. Ang tinitingnan ng Panginoon, yung kondisyon ng ating mga puso. Dinadiagnose, sinisiyasat, sinusuri, inaalam ng ating mahal na Panginoon. Dinadiagnose niya yung puso at isip ng bawat isa sa atin. Tinitrace up ng mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ni King David, search my heart, O God. Amen. Search my heart, O Lord, and know my heart. Suriin mo, Panginoon, at alamin ang laman ng aking puso. Dinadiagnose ng Panginoon ang puso ng bawat isa sa atin. Sa tuwing tayo po ay haharap sa Kanya, sa tuwing tayo po ay sasamba ka sa Kanya, because the center of our worship is our heart. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. 1 Samuel chapter 16, verse 7, kindly po pakibasa, Samuel 16, verse 7. From the book of 1 Samuel chapter 16, verse 7. But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance, or on height of his stature, because I have refused him. For the Lord said not as man said. For man look on outward appearance, but the Lord look at the heart. Amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dito Sabi ng Bible, okay po sa Tagalog pakibasa, kindly. Dito po sa aklat ng unang Samuel, Kapitulo 16, talata 7. Ngunit sinasabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ang kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, no? God's primary concern is not the countenance of man. Dili sa iyang kagwapo, hindi sa kanyang gandang lalaki, hindi sa kanyang kisig, hindi sa kanyang taas. Amen? Hindi sa kanyang panglabas na anyo. Sabi ng Bible, a man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. The Lord looketh on the heart. Ito pong panahong ito, mga minamahal, ay magpapalit ng panibagong hari ang Israel. The first king of Israel was King Saul. And because of his disobedience, nag-decide ang mahal na Panginoon na magpalit ng bagong hari. Amen. At ang napiling hari ng mahal na Panginoon, isa sa mga anak ni Isai. Sabi ng Panginoon kay Prophet Samuel, pumaroon ka sa tahanan ni Isai, at isa sa kanyang mga anak ang aking pipiliing kahaliling hari ni Haring Saul. Pumunta si Samuel, mga minamahal sa sambahayan ni Isai, at ang unang-una niyang nakita ay si Eliab. Matangkad, matipuno, magandang lalaki, maputi. Kung titingnan mo sa paglabas na anyo, mga minamahal ay karapat dapat para maging hari kahalili ni Saul. Ngunit ang sabi ng mahal na Panginoon, I was rejected him. I was rejected him. Tinakwil ng mahal na Panginoon si Eliab sapagkat ang tingin ng Panginoon ay kakaiba sa pagpili ng tao. Ang pagpili ng Panginoon ay kakaiba sa pagpili ng tao. Amen? Sabi ng Biblia, man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Nakatutok ang mahal na Panginoon sa puso natin. Hindi sa ating paglabas na anyo. Praise the Lord. Kung tayo po'y nakakasunod sa standard ng kabanalan, amen, dahil yun ang sinabi ng Biblia, mga minamahal, kung kailangan banal tayo sa loob, kailangan banal din tayo sa ating panglabas na anyo. Amen. Pero balutin tayo ng kabanalan sa labas. Ngunit ang ating puso ay may galit, may puot. Sabi ng Biblia, kahilintulan lang tayo na isang nitsong pininturahan ng puti sa labas, ngunit ang kaloob-looban ay mabaho at nabubulok. Kahit balutin ka pa ng kabanalan, kung ang puso natin, minamahal ko, ay may galit, may puot, hindi pa rin tayo kaaya-aya sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mahalaga ang kabanalan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ngunit napakahalagiri kung ano ang nilalaman, ang kondisyon ng ating kaloob-looban. Sabi ng Biblia, mga minamahal. So man looketh on the outward appearance. Palagi nating tatandaan, ang sentro ng ating paglapit sa mahal na Panginoon, ang unang-unang tinitingnan ng Panginoon ang laman ng ating puso. Hindi issue sa mahal na Panginoon kung branded ang damit mo. Hindi issue sa Panginoon kung mataas ang unit ng cellphone mo. Hindi issue sa Panginoon kung branded ang bag mo. Hindi issue sa Panginoon kung may pinag-aralan ko who you are
are and what you are. Hindi issue yan sa mahal na Panginoon. Ang issue sa harapan ng Panginoon kung ano ang kondisyon ng puso ng bawat isa sa atin mga minamahal. Yun, doon nakapokus ang ating mahal na Panginoong Kristo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody say amen. Ang sabi nito, when we worship, mga minamahal, we need to make it sure that our heart is pure. When we worship, when we come to worship, we need to make it sure that our heart is pure. Why? Because only pure heart can connect to the heart of God. Only pure heart can connect to the heart of God. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. It is very needed. It is very essential as a believer, as a Christian, as a worshiper, that our heart are connected to the heart of God. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ang pinakamahalaga sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakamahalagang bagay sa ating paglapit sa harapan ng ating dakilang Diyos, that our heart is connected to the heart of God. Bakit po? Once your heart are not connected to the heart of God, mahihirapan kang mapuspos, mahihirapan kang maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Ni isang patak ng luha, walang papatak, mga minamahal sa iyong mga mata. Once your heart are not connected to the heart of God. Kapag ang puso pala natin ay hindi konektado sa puso ng ating pinakamamahal na Panginoon, which is napakahalaga, mga minamahal ng puso may maging konektado sa puso ng Panginoon. Why? Because once your heart is connected to the heart of God, isang taas pa lang ng iyong kamay, mga minamahal, maramdaman mo na yung paghipo ng mahal na Panginoon sa iyong puso. Amen? Napakahalaga na hipuin ng Panginoon ang ating puso. Dahil kapag hipuin ng mahal na Panginoon ang puso mo, mga minamahal, magugulat ka, bigla ka nalang iiyak, bigla ka nalang sisigaw, bigla ka nalang hihiyaw, bigla ka nalang mga minamahal, mapupunuan ng galak ang iyong puso sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Why? Because the Lord touched your heart. Bakit hinipo ng Panginoon ang puso? Because your heart is connected to the heart of God. Pero sabi pa nga, before natin mahipo ang puso ng Panginoon, kailangan natin mahipo muna ang puso niya. Pag mahipo muna ang puso ng Panginoon, hihipuin ng Diyos ang puso mo. Kailangan mapansin tayo ng mahal na Panginoon sa ating pagpupuri, mapansin tayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Kailangan natin magpapansin, mapansin tayo ng mahal na Panginoon. Just like Zacchaeus. Si Zacchaeus, maliit siyang tao. Gusto niya makita ang mahal na Panginoon. Yun lang ang kanyang gusto. Makita lang ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya siya po'y talon ng talon. Pero dahil siya po ay 3 feet tall, hindi niya po makita ang mahal na Panginoon. Ano pong ginawa ni Zacchaeus? Siya po'y umakyat sa puno ng sikamoro. Nung umakyat siya sa puno ng sikamoro, nakita siya ng Panginoon, napansin siya ng ating mahal na Panginoong si Kristo. At ang sabi ng mahal na Panginoon sa kayo, bumaba ka dyan at ako'y papasok sa iyong tahanan. Amen? Para kay Zacchaeus, hindi siya worthy, hindi siya karapat-dapat. Pero dahil nakita niya ng mga minamahal ang favor ng Diyos, nakuha niya ang favor ng Panginoon, nakuha niya ang pansin ng Diyos, nahipo niya ang puso ng ating mahal na Panginoon. Kaya yung mga blessing na hindi niya ine-expect, mga minamahal, yun ay kusang dumating sa kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pumasok ang mahal na Panginoon sa tahanan ni Zacchaeus. Although na para sa kanya, hindi po siya karapat-dapat. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So before our heart touches by God, kailangan mahipo muna natin ang puso ng mahal na Panginoon. Kaya kung kailangan natin sumigaw, kung kailangan natin pumalakpak, kung kailangan natin tumalon, kung kailangan natin mga minamahal magpuri, kung kailangan natin buong galak na ibigay ang ating kalakasan sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, gawin natin para mapansin tayo ng ating mahal na Panginoon. Dahil kapag mapansin tayo ng ating mahal na Panginoon, hihipuin ng Diyos, minamahal ang ating mga puso. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Say amen. So it is needed, it's very essential as a believers that our heart be connected to the heart of God. Amen? Napakahalaga, mga minamahal, ang puso natin ay maging konektado sa puso ng ating pinakamamahal na Panginoon. Last verse po, Matthew chapter 5, verse 8. From the book of Matthew chapter 5, verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Praise the Lord. Blessed are the pure in heart. Yung totoong pinagpala, hindi yung may mga kotse. Yung totoong pinagpala, hindi yung may magagarang bahay. Yung totoong pinagpala, hindi yung mga minamahal maraming laman yung kanyang bank account.
Yung totoong pinagpalang Kristiyano, yung Kristiyanong may malinis na puso, yung walang galit, yung walang puot, yung walang sama ng loob, yung walang hinanakit sa kapwa, mga minamahal, yun ang pinagpalang tunay ng ating mahal na Panginoon. Yung taong may dalisay na puso, kaaya-aya sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, yung favorite landing strip pala ng Holy Spirit is the worshiper that pure in heart. Yung paboritong babaan ng Espiritu, ng presensya ng mahal na Panginoon. Yung madalas mapuspos, palagi nabibless, napupuspos. Sabi ng Bible, mga minamahal, is the worshiper that pure in heart. Yung paboritong landing strip, babaan. Yung landing strip, yan ang babaan ng mga eroplano. Kung makasakay tayo ng eroplano, mayroong landing strip, yung sunod-sunod na ilaw. Yun ang landing strip. Hindi po bababa ang eroplano kapag zero visibility at hindi makita ang landing strip. Ganon na ganon ang Espiritu ng Panginoon. Yung paboritong landing strip ng Holy Spirit is the worshiper that pure in heart. Yung merong malinis na puso, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yun ang number one na mahalaga sa ating mahal na Panginoon. Kagaya ng sinabi ko kanina, hindi issue sa Panginoon kung anong unit ng cellphone natin. Hindi issue sa Panginoon kung branded bang bag natin. Hindi issue sa Panginoon kung may pinag-aralan ka o wala. Hindi issue sa Panginoon kung kilala ka o hindi. Ang issue, number one issue sa Panginoon, ang kondisyon ng ating mga puso. In the time of judgment, mga minamahal, lahat tayo haharap sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa ating pagharap sa ating dakilang Diyos, hindi tatanungin ng mahal na Panginoon kung ilang taon ka nang naglilingkod. Hindi tatanungin ng Panginoon kung anong taon ka na saved mo. Hindi po, mga minamahal. Hindi po natin pwedeng ipagmayabang na year 1986 pa ako, year 1980 pa ako. Hindi natin pwedeng ipagmayabang yung tagal ng ating paglilingkod, yung taon na nakilala natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Dahil hindi po yan itatanong ng Panginoon sa ating pagharap sa time ng judgment. Hindi tatanungin ng Panginoon kung ilang taon ka na, anong taon ka na saved. Hindi tatanungin ng Panginoon kung anong ginagampanan mo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Hindi tatanungin ng mahal na Panginoon kung anong uri ka ng tao, saan ka nang galing. Ang itatanong ng mahal na Panginoon, ang titingnan ng mahal na Panginoon, palagi yung kondisyon, mga minamahal ko, ng ating mga puso. Amen? Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Yet we need, in our prayers, in our daily prayers, please include in our daily prayers that, Lord, purify my heart. Linisin mo, Panginoon, ang aming puso. Gawin mo itong sakdal. Gawin mo itong dalisay. Bakit tanging dalisay, malinis na puso lamang ang makonekta sa puso ng ating pinakamamahal na Panginoon. That is God's primary concern. Sa mga oras na ito, mga minamahal, tayo po'y umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pusong dalisay. Make this song a prayer. Gawin po nating panalangin ang awiting ito, mga minamahal. Let the Lord purify our heart. Let the Lord sanctify our heart, mga minamahal, lalong-lalo na sa mga oras na ito. Ang totoong garantiya ng kaligtasan sa araw ng mga minamahal ng pagdagit ay matiyak natin ang puso natin ay malinis. Dahil tanging malinis na puso ang pupuspusin ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. At ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, itong magra-rapture sa atin, mga minamahal. Kaya ipanalangin natin sa mga oras na ito, Panginoon, kunin mo ang galit sa aming puso. Kunin mo ang puot sa aming puso. Kunin mo ang hinanakit, anumang sama ng loob. Dahil ito'y malaking hadlang sa ating pagdama ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hayaan natin ang puso natin ay makakonekta sa puso ng ating mahal na Panginoon. Kasama natin ang Diyos sa oras nito. Nandito ang ating mahal na Panginoon. Nais ng ating dakilang Diyos, umuwi tayo. Nabaon natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Tayo po yung umawit sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Tayo po umawit sa ating dakilang Diyos. Gawin nating panalangin ang awiting ito. Pusong dalisay, mahal na Panginoon. Likhain mo para sa amin. Hallelujah. Yes, Lord.
pusong dalisay, aking nais, naligayan mo, Diyos, para sa akin. Lord, pusong dalisay, ang aking nais, Lord. Naligayan mo, Diyos, para sa akin. Hallelujah! Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo ay walang alinlangan. Isang pusong tinitibok ay ika'y parang alam. Habang umawi tayo mga minamahal, gawin nating panalangin, magsisi ang bawat isa sa atin sa ating mga pagkukulang. Saan tayo nagkamali, nagkasala, mga minamahal, nababasa ng Diyos ang ating puso. Hallelujah! Humingi tayo ng pusong dalisay sa mahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Isang pusong sa'yo ay walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parang alam. Ang andun, patuloy tayong umawit sa mahal na Panginoon. Hallelujah! Pitahin natin ang banal na presensya ng Diyos, pumasok siya sa ating mga puso. Sa oras na ito, mga minamahal, hallelujah! Salamat sa Diyos sa iyong mga salita, hallelujah! 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 Isang puso sa iyo ay walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parang alam. Nandun pagpupuri sa iyo lamang, Jesus. Isang pusong doon na sa iyo'y nagmamahal. Isang pusong sa iyo, Lord, ay walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parang alam. Ang handog ipagpupuri sa iyo lamang, Jesus, Lord. Isang pusong tapat na sa iyo'y nagmamahal. Isang pusong sa iyo, Lord, ay walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parang alam. Ang handog ay papuri sa iyo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa iyo'y nagmamahal, Lord. Isang pusong sa iyo ay walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parang alam. Ang andun papupuri sa iyo lamang, Jesus. Sa iyo'y papupuri sa iyo lamang, Jesus. Ang ako'y papupuri sa iyo lamang, Jesus. Palapakan po natin ang ating mabait na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah.
Tayo po'y magkaisang, God bless you po ating beloved preacher, Brother John Joe Abad. Sa oras na ito, tayo po'y magkaisang dumulog sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kasama ng pagpapakumbaba, mga minamahal. Hallelujah. Humingi ng tabag, kapatawaran sa ating mahal na Panginoon. Na tayo po mga minamahal ay turuan ng Diyos sumunod sa kanyang banal na kalooban. Hallelujah. Maghari sa ating mga puso ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Magkaisa tayong dumalangin. Hallelujah. Hallelujah. Dakilan namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan bang kami nagpapakumbaba o Diyos, humingi ng habag kapatawaran, patawarin kami sa lahat ng aming nagawang pagkakamali at mga pagkakasala. Saan mo kami nasumpungan, minsan sa aming mga kahinaan, aming mga puso o Diyos, ay hindi lumalakad sa banal na kalooban o Diyos. Muli kami nagsusumamo sa mga wanang panalangin, hindi namin ginagalang na magulang sa iyo. Kaabagan mo kami, patawarin kaming lahat. Linisin mo ang aming mga puso gayong karapat dapat o Diyos. Tulungan mo kami magawa namin ang iyong banal na kalooban o Diyos. Hallelujah. Mahal na Panginoon, sadyang mahabag ka sa amin o God. Wala kami magagawa sa ganang aming pagpalain mong bawat isa sa amin. Tulungan mo kaming lahat. Palakasin mo kaming lahat. Gayong karapat dapat o Diyos sa pagkatawag mo sa amin. Dadagan mo ng aming pag-ibig sa iyo. Dadagan mo ng aming pag-ibig sa bawat isa sa amin o God. Bikisin mo kami sa iyong pag-ibig. Lubos kaming palayain sa mga kainaan. Alisin mo ang gawa ng kaaway. Mga galit po o Diyos sa bawat isa. Patuloy mo kaming kasangkapanin hanggang sa iyong pagbabalik. Maratnan mo kaming lahat. Umiibig o Diyos. Magtatapat sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong anak sa lahat ng bagay, financial, material, physical, lalo tigit sa spiritual. Patuloy mo kaming kabagan. Pagpalain kaming lahat. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Ipatong kamay sa ating ulo, mga minamahal. Ikas out ang mga karamdaman, gawa ng kaaway. Praise the Lord. Dakila namin ang mga mahal na Panginoong Isus. Ginagamit po namin banal at makapangyarihang pangalan. At ang masama namin sinasaway ang lahat ng gawa ng kaaway, mga karamdaman, mga problema, mga panulupaypay, panlalamig, demons of weaknesses cast out, lukewarmness cast out, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, vanity, vain glory, hatred, anger, cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Sakit karamdaman, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal, bilang pasasalamat sa mabait na Diyos. Tayo po ay sumigaw na 3 beses, malakas ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless po, mga minamahal. Makabalik tayo sa ating upuan at ating announcement. Tuloy-tuloy po ang ating banal na gawain. Araw po ng Miyerkules. Ganitong araw, magsimula tayo alas 5 hanggang alas 9 ng gabi. Araw po ng Biyernes, alas 9 hanggang alas 3 ng madaling araw. At araw po ng Linggo, mga minamahal, ang ating panambahan, magsimula tayo ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Yan po ang ating schedule of services. At purihin ang mahal na Panginoon at huwag tayong mag-absent sa ating pagdalo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Iniling ko po lahat ay tumayo. At minsan na pag tayong dumalog sa ating mga prayers, sa ating pagtatapos, ibigay ko pong pagkakataon sa ating beloved brother Marcelo Maluya. Praise the Lord.